everyone, this is MJ, your OFW vlogger here in Hong Kong mga kabayan. Welcome and welcome back to my channel. So yung pag-uusapan natin ngayon is another Dragonfly account topic. So kaninang umaga lang po, May 12, bumili po ako ng shares ng RCR at saka DMC. So yung RCR ko, meron na siyang 200 shares. Nabili ko siya late of March this year. Ngayong araw na to, bumili ulit ako ng 300 shares ng RCR kasi nakita ko doon yung ex-dividend date niya is May 18. So, kailangan makabili tayo ng shares before ng ex-dividend date para nang sa ganun, makakuha tayo ng malaki-laking dividends. I mean, nung bumili ako ng RCR for the first time, bumili ako 200 agad, 200 shares. So actually, may makukuha naman ako na dividend kahit na lumagpas pa ako ng ex-dividend date which is ngayong May 18 nga. Pwede naman kasi meron naman akong 200 na. Yun nga lang kasi nga, 'di ba, ang rule dito sa pagbili mo ng mga stocks or pagbili mo ng mga shares is the more shares you have, mas malaki yung dividend na makukuha mo pag ganon. So ang ginawa ko, dinagdagan ko siya ng 300 para pasok siya doon sa payout ng dividends, which is hindi ko pa na-check kung kailan yung payout niya, pero yung ex-dividend niya is May 18. So we have to buy shares before May 18 kung gusto natin ng malakihang dividend pag nag-payout na sila sa RCR. So ngayon, a total of 500 shares na yung RCR ko. Next is DMC. So yung DMC ko naman, again, meron din siyang 200 shares. So, kasabay itong RCR tsaka yung DMC, magkasabay lang yan sila na nabili ko nung late of March this year lang din. So, magkasabay sila kasi alam mo, madali silang bilihin kasi ang baba ng ano nila, mura sila kumbaga, mura. Madali kang makakaipon ng shares kapag RCR tsaka DMC yung binili mo kasi talagang mura lang sila. So, ayan, yan yung DMC ko. Alam niyo mga kabayan, yung goal ko talaga dito sa aking stock portfolio is lumagpas lahat ng mga stocks na nabili ko, which is eto, yan sila. Yan, gusto ko sila na mag 500 shares, each one of them. So mga kabayan, 2 down, kasi yung RCR, eto pala RCR, 600 na pala yung RCR ko, tapos yung DMC ko, 500 naman. And the rest, meron na lang akong 6 na kailangan kong mag-add ng shares sa kanila para by the end of this year, mag 500 sila each of my stocks na nabili. Hopefully, magawa ko talaga siya by the end of this year. Hindi rin po madali yun ha. Alam nyo ba, kaya lang naman ako medyo ngayon, nag-active talaga sa pagbili ng mga shares kasi ang laki ng palitan ng dollar ngayon. Dati yung $1 is 7.2, 7.3, mga ganyan. Ngayon, umaabot na ng 7.8 yung palitan. Kaya, malakas yung loob ko na mag-add ng shares kasi ang laki ng palitan ng dollar. At kahit na bumibili ako ng shares every month, tinatry ko talaga na makabili every month, may allowance pa rin ako matitira. Dati kasi wala medyo, kasi mababa yung palitan ng dollar, tapos nagpapadala pa ako sa amin, and then syempre may savings pa ako, and then meron pa akong ibang binabayaran, like for example SSS, Pag-ibig, yun nga, SSS, Pag-ibig, stocks, savings, and then magpapadala pa ako sa amin, and of course may allowance. Pusa ko nga pala. Pudding! Anyways, yun nga po mga kabayan. So malaki din talaga ang gastos ko every month. Pero ito, ina-try talaga natin. I will do my best talaga na ma-reach ko yung goal ko, which is mag 500 shares silang lahat ng mga stocks ko by the end of this year. Hopefully, makapag-ipon ako ng saktong-sakto for my vacation next year kasi kailangan ko na naman bumalik ng Pilipinas next year, and hopefully is by next year kasi naisip ko, kaya ko sinet yung goal na yan kasi naisip ko okay lang kahit hindi masyadong malaki yung makukuha kong dividends this year. Ang importante is ma-reach ko yung goal na mag 500 shares silang mga stocks na nabili ko kasi by next year, yun na yung medyo malaki-laki ng konti yung makukuha nating dividends kasi malaki na yung mga shares na nabili ko. Imagine mo na lang, kasi may mga stocks ako dyan na quarterly magbigay. Like for example, yung RCR, quarterly yan sila magbibigay. And the rest naman, annually, pero malaki din naman yun. Example lang natin, kung meron akong 500 shares each stocks. So,
I don't know kung paano to gagawin sa math kasi hindi naman ako magaling sa math. Kailangan ko ng papel, mag-calculate pag ganon. Pero iniisip ko, malaki-laki na rin yun by next year. Pwede ko naman, and by next year, pwede ko namang dagdagan yun. Pwede ding hindi. Kasi doon na tayo papasok doon sa, anong tinatawag nila na snowball effect. Yung hindi mo na kailangang maglabas ng sarili mong pera at yung pera na nakukuha mo sa dividends mo, yun na lang yung i-roll mo pambili ng more shares. Ganon yung sa stocks. Kaya nagandahan talaga ako sa system nitong pagbi-build mo ng stocks mo. Actually, hindi ako marunong pa dito talaga. Marami pa akong kailangan matutunan, pero nag-enjoy talaga ako. And I think mas nag-work talaga sa akin yung style na ganito kaysa dun sa ibang online business na na-encounter ko sa Facebook. Hindi talaga nag-work sa akin eh. Pero dito sa stocks, okay talaga siya. Komportable ako, hindi ako stress. Although, kailangan ko lang talaga na manood pa ng other videos para maintindihan ko kung ano pa yung mga, like for example, yung kailangan ma-explore yung Dragonfly account mo. Hindi ko, kasi marami pa silang dun mga pasikot-sikot sa Dragonfly. Like for example, yung Dragonfly na pera, hindi ko pa masyadong natutukan yun. Kailangan ko pang intindihin yun. So, yun. And mga kabayan, yung ginamit ko nga pala sa pagbayad dito sa aking mga shares is, again, kaninang umaga, ginamit ko is InstaPay kasi sobrang dali lang. Bumili ako ng mga 10 AM at nag-reflect agad siya. Nung nag-transfer na ako ng money from Metrobank to my Dragonfly account, nag-reflect agad siya. And nakabili agad ako kasi at that time, 10 AM, maaga pa yun. Parang kaka-open lang ng market. So, mabilis ako nakabili. So, ayan mga kabayan, thank you so much for watching and see you in our next vlog. And don't forget to check our comment section kasi doon ko ilalagay yung isang video. That video is from a YouTube account din na Moneywise Engineer account. Ang galing niya talaga na mag-explain. Doon ko natutunan sa kanya kung paano bumili ng shares. Kung ano yung dapat na iset mo pag bumili ka ng shares. So, doon ako natuto sa kanya. Kaya panoorin nyo po yun. Lalagay ko yung link, yung video niya sa ating comment section. So, ayan mga kamay, thank you so much for watching. Pasensya na po kayo at talagang, kakatapos ko lang po maglinis. Hi, puting! Kaya gulong-gulo pa, tingnan nyo. Oh my goodness. Thank you so much for watching mga kabayan and see you in our next vlog.